kitang-kita po natin na painit ng painit ng painit itong impeachment, usaping impeachment, 'di ba? At ngayon ay hinuli naman si Franco Mabanta. Mas mainit po yung balita na yon, 'di ba? Tapos, si Lacson naman sinasabi, posibleng hindi matuloy ang impeachment sa Senado. Posibleng hindi mag-convene. Teka muna, ano ba talaga? Anong istorya dito sa mga headlines na ito? Iko-connect po natin isa-isa. Panoorin po natin. Sa nakatakdang botohan sa plenaryo sa Lunes, si House Committee on Justice Chair Representative Jerby Luistro ang magsusponsor sa committee report at resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. I will be speaking on everything that happened before the Justice Committee. Of course, the fact that this evidence remains unrebutted even to the date of the plenary vote because the respondent Vice President never answered the allegation of offenses in the impeachment complaint. There might be interpolations and debates and Parang nangangayayat ka, Delima. Hindi ka na nagdidilig ng halaman. Yung mga halaman mo sa likod, nadidiligan mo pa ba? Kasi parang, nakakaya. Magdilig ka lang, para medyo magkalamang kang konti. baka sa Monday rin maganap ang voting by the plenary. Sa ngayon, wala pang opisyal na nagpalista, but I understand. Eto yan. Sa Lunes po, dito muna tayo Sa Lunes po, magkakaroon ng botohan sa plenaryo. Roll call po. Okay? Roll call, kung i-impeach si BP Sara, ang kailangan po 1/3. So, nasa around 103, 104, 100, basta hanggang 106 lang yung kailangan. 1/3 of the votes. Okay? Kaya lang roll call. Hindi pwedeng pipirma lang. Ibig sabihin, pupunta ka sa podium, sasabihin mo kung abstain, you're for the impeachment, or you're against the impeachment. Or kung hindi ka pumunta, parang abstain po yun. Diba? Ngayon, maganda po yun. Bakit? Makikita talaga ng taong bayan, kaya manood tayo. Kasi alam natin na makakabawi tayo sa eleksyon. Pag itong mga boboto ng laban sa gusto ng impeachment, malamang-lamang yan tatanggap ng pera. Sinabi ni Irice yan, sinabi rin ni Chanco, posibleng tatanggap. Kasi ang usapin ngayon, pananakot, pati abstain. Okay? Pati abstain po, may pananakot. Okay? Yung mga proyekto nyo, yung FLR, for later release ng mga pondo, hindi marirelease kung hindi kayo boboto for impeachment. So, ganyan na po ang takutan. May sinasabi nga, eto, lumalabas po dito sa aking parang may pauna. Teka muna titingnan ko lang yung aking record kasi may ito raw ang sinasabi ng ating Intel at hindi ko sasabihin kung sino tong Intel na to. Pero hindi po natin sure kung totoo ito. Pero alam naman natin, naglalabasan na kahit sila Pulong sinasabi na meron talagang takutang nangyayari po sa Kamara doon sa boboto at hindi boboto. Ito raw ang dito. 20 million cash pabaon. So pag boto mo pa lang may 20 million ka na. Pag bumoto ka for impeachment. Tapos may 3 million kada buwan pa. At merong 200 million para sa infrastructure projects. Hindi ko po sinasabing totoo pero ganyan po ang sinabi sa akin. Kaya nga tinatanong ko, totoo ba yan? Kaya napaka-importante yung pagboto, yung roll call. Pupunta ka doon sa podium, boboto ka. Tatanungin ka, tatawagin ka. Hindi pwedeng pirma. Yung iba kasi daw gusto pumirma na lang. Hindi na pupunta dyan, so hindi natin makita. So hindi masyadong maingay. Isipin mo, boboto ka. Lalabas sa media yan.
talagang iha-highlight nila sino yung makakatanggap. 'Di ba? Ngayon, may takutan di umanong nangyayari. Ngayon lumabas 'tong kay Franco Mabanta. 'Di ba? So anong ibig sabihin nito? Pinapalawig nila yung takutang nangyayari. Kasi bukod doon sa mabibigyan ka na ng pera, meron ka pang kakaharaping kaso sa ombudsman. Hahabulin ka. At gagawin nila. At tutuluyan nila. Kung si Franco Mabanta nga ay kaibigan nila, nagawa yan. Kung si BP Sara nga ay kaibigan, nagawa yan. Kayo pa kaya na mayroong mga mali-malitang usapin, kakasuhan kayo sa ombudsman? Ganyan po ang labanan ngayon. Kaya nga, very questionable yung timing. Tatandaan po natin sa politika, timing is everything. Bakit kung kailang uminit at magbobotohan na yung impeachment saka lumabas itong kay Franco Mabanta, na ang tagal na namang inireklamo yon sa NBI. Tapos saka siya lumabas nung sinabi ni Tambaloslos that I will not go down alone. Nakikita nyo na? Kaya nga ang duda ng taong bayan, sinong kumukumpas? If ako, tatanungin nyo, this is my only opinion, okay? Marcos is behind this. Itong paghuhuli. Yung kumpas ng kwento. Yung panghuhuli, of course, kasi gobyerno eh. Pero yung kwento, yung timing, yung takutan, etc., etc., kumpas ni Bongbong. Tapos nabanggit pa ni Doc Lorin, present si Matibag, si Claire Attack. Nakakuha po natin. So para makita natin, pinapaliwanag ko lang po yung picture na malabo and how I see it. I may be wrong. Tingnan po ninyo. Yung mangyayari. Plenary. Sa ngayon, wala pang opisyal na nagpalista, but I understand some of the members are interested to show their support or express their dissent to the results or the decision of the Committee on Justice. Base sa rules on impeachment ng Kamara, roll call vote ang gagawin. Ibig sabihin, isa-isang tatawagin ang mga kongresista at ililista ang kanilang boto. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang Articles of Impeachment sa 106. Senado. Basta raw makuha ang botong ito, kahit mas marami ang mag-no o mag-abstain, aakyat pa rin daw ang Articles of Impeachment sa Senado. It doesn't affect the validity or the approval of the articles of impeachment because the Constitution simply requires that at least one-third of all the members of the House of Representatives, regardless of how many will say no or how many will abstain. Pagkatapos ng botohan, It will be transmitted as soon as the Secretary General of the Senate is open to receive the articles of impeachment. Kunyari, nag-adjourn kami, inumaga kami, the following day, Monday, the following day, Tuesday, 9 o'clock, pwede nang i-transmit yun ng Secretary General of the House so that the Secretary General of the Senate could receive the articles of impeachment. kinontra naman ni De Lima at Defensor ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson na posibleng hindi agad mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung ito ay haharangin ng mas maraming senador. Okay. Ano kayang punto ni Lacson? Bakit sinasabi niya 'yan, ano? Well, kung sasabihin ng mga ibang senador na hindi sila payag na mag-convene at hindi matutuloy ang impeachment sa Senado, medyo okay pakinggan. Kasi parang hindi nakakapagtaka, 'di ba? Pero si Lacson na alam naman natin na talagang Bongbong Marcos na Bongbong Marcos, no? At malaki ang maitutulong ng impeachment para mapalayo tayo sa usapin ng flood control. Kasi pag sinimulan mo yung impeachment, makakalimutan ng tao itong flood control, itong ghost projects. So lalayo kay Bongbong. Nakikita naman natin
na ilang buwan na siyang Blue Ribbon chairman, palayo tayo ng palayo doon sa ebidensya, 'di ba? Palayo tayo ng palayo doon sa issue ng Blue Ribbon, sa issue ng ghost projects. So definitely, obviously, nakakapagtaka bakit si Lacson na nagsasabi nitong posibleng hindi mag-convene. Ewan ko ako'y naiisip ko, nagpapataas ka ba ng presyo? 'Di ba? Sa Adenli ganyan. Posible yung mga congressman naman gustong ituloy ng ituloy kasi nga may matatanggap. Yung mga agresibo na ituloy ang impeachment at boboto for the impeachment, yan yung may mga matatanggap. Hawakan ko na agad. Hawakan ko na yung 20 million. Di umano. 'Di ba? Plus 3 million kada buwan. Di umano. So, exciting. Of course. Sinabi din nung yan ng 18 Marines, kada hearing daw dito sa Kamara, may envelope na natatanggap ng pera. Yung iba, isang envelope. Yung iba, dalawa. Depende sa banat. So, alam natin yung kalakaran kaya may mga excited matuloy yung impeachment. Para makakolekta na. Tapos si Lacson hindi. Sinasabi hindi. Lugi ka ron. Parang kukolekta na. Napakakuan na yung Kamara. Ikaw, wala pang pangako. Lugi ka ron, Brad. Napangakuan na sila. Or ayaw mo yung ipinangako sa'yo. Gusto mo ng mas mataas, kaya nagpapapresyo ka. Baka lang naman. Kasi kaduda-duda Di ba? Pinky, ano yan? Mas maraming senador. It's very clear sa Constitution. It's a constitutional imperative. It's an imperative constitutional process. The Constitution, the language of the Constitution says shall. Hindi ito may. Under the Constitution, there is no reason to block the convening of the Senate as the impeachment court. There are no conditions under the Constitution. Dapat may trial talaga, at kung sa palagay ng mga senador ay kailangan nilang i-acquit, di i-acquit nila sila. Kung kailangan nilang Ako naman sangayon dito, no? Kung naipasa na ito sa Senado, kailangan naman mag-convene sila. Okay? Hindi ako kampi kay Bongbong, pero kasi nasa batas 'yon. Unless may mailalatag yung mga senador na ayaw mag-convene for the impeachment na nasa batas din kung bakit sila hindi magko-convene. Pero kung dahil sa tingin nila ay hindi guilty si Sara dun sa mga binabato sa kanya, parang medyo mali yun, Medyo mali. Ang issue lang dito yung forthwith. Hindi mo pwedeng ipilit na bukas agad. Kasi dito kay itong komedyanteng senador, ang forthwith sa kanya, pag natanggap ngayong bukas, convene na Hindi ganoon. Kailangan, titingnan yun. Patadaanin pa rin natin sa due process. Titingnan pa rin ng mga senador yan. Diba? Hindi ka naman Diyos. Hindi yung kinabukasan, maling intindi nitong si Tito Soto. Pero kailangan mag-convene. Ang gusto ko ipunto rito, manood po tayo sa Lunes. Kasi yan yung sinasabi na baka iba ang boto ni Tambaluslos. Malaman po kasi yung sinabi niya, I will not go down alone. Pwede siyang bumoto against sa impeachment ni VP Sara. At kung ituturo niya si Bongbong Marcos at uunahan niya, magdidiwang ang bansang Pilipinas. Baka lang naman, ayokong pangunahan si Sara. Baka naman, maunawaan siya ni Sara in the future. Ano po sa tingin ninyo? convict nila, but not to block the trial and to avoid your constitutional duty to convene and hold trial and make a decision. Tina Panganiban Perez ang Okay, next po tayo. Ito po, sinupalpal na ni Marcoleta tong si Lacson. Kasi alam mo nakakapagtaka
ang daming issue na naglalabasan patungkol sa flood control sa ghost projects, tapos ayaw gumalaw ni Lacson, 'di ba? Ah, may sinasabi nga 'tong Marines, may sinasabi 'tong si Chavez Singson, may sinasabi si Gutesa, may sinasabi si Saldico, pero lahat 'yun dinededma niya. At ang gusto nitong si Lacson, eh, ang binabanatan may si Marcoleta, may allocables daw na 500 million. At hindi lang si Marcoleta, ang puro nakalista senador. Bakit po? Okay? Kung ako tatanungin ninyo, kasi nga parating yung impeachment, yan po ang gagawin panakot ng gobyerno na ito true dito sa komedyanteng mag-boyfriend. Tatakutin yung Lacson, tutuluyan yung kaso, makukulong kayo without bail kung hindi kayo makikisama sa pagboto na i-convict si BP Sara, ma-impeach si BP Sara. Naiintindihan po. Kaya ako, lahat, okay? Hindi ko sinasabing malinis po lahat. Hindi po, ha? Pero yung hinahabol nila yung mga senador, I really don't believe na involved sila sa ghost projects. Una, hindi naman sila gumagawa ng proyekto tungkol katulad nito mga congressman. Sila yung nasa distrito. Di po ba? At saka makikita naman natin na even itong mga senador ay hindi dikit dito doon sa mga so-called masterminds na si Saldico, si Tambaluslos, at si Bongbong Marcos. So pagka kinokonek mo, bakit senador ang binabanatan, hindi ito mga congressman? Diba? Ngayon, pakinggan natin, napakaganda po kung paano sinagot ito ni Marcoleta. Saglit, walang lumalabas. Ito. Palabas kung tawagin ni Senador Rodante Marcoleta ang alegasyong may 500 million peso allocable umano siya sa iniwang handwritten note ni late Public Works Secretary Maria Catalina Cabral. Unang pinalutang ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang nasabing impormasyon. Narito ang agenda report ni Hannah T. Unahan na kita, Marcoleta. Yung gusto nilang testigo, patay na. Nasa listahan daw siya ni Cabral. Oh, paano mo matatanong yan? Tapos, meron siyang allocables. Ang tanong, idinidikit sa ghost projects. Iba po yun. Hindi po masama yung allocables kung nagamit ng tama. Pero it's just night and day, magkaiba po yung ghost projects tsaka yung allocables. Wala po sa listahan ni Lebiste na ibinigay ni Cabral si Marcoleta. Walang sapat na konteksto para kay Senator Rodante Marcoleta ang mga akusasyon sa kanya ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Isiniwalat kasi ni Lacson ang umano'y 500 million peso worth of allocables para kay Marcoleta base sa handwritten notes ni dating late Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Para kay Marcoleta, hindi raw lubusang inilantad sa publiko ang nasabing akusasyon. Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto. At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500. Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation from the DPWH. Hindi pa sa ngayon Nakikita nyo na yung parang ang pinapalabas ni Lacson, yung konteksto, yung 500 million, parang sa DPWH na konektado sa flood control. Diba? Hindi po yun yung konteksto. Parang ganito lang. Diba? Sinisita nila yung confidential funds ni BP Sara. Pero ang dami namang may confidential funds. Si Bongbong Marcos nga may confidential funds. Yung mga sekretary nga mas malaki pa confidential funds kay BP Sara. Hindi naman sinisilip. 'Di ba? Etong naman ang kay minamali ang konteksto.
Parang hinahantula doon sa mga ginawa diyan sa Bulacan, diyan sa ginawa nitong mga magnanakaw na congressman, 'di ba? Ito si Lacson medyo iba talaga. Mapapansin niyo naman, ang hinahabol ni Lacson yung mga senador. Oh, ayaw nga niyang imbitahin, ayaw nga niyang papuntahin si Tambaluslos para magsalita diyan. Si Chavit, yung 18 Marines, si Gutesa, ayaw niya. Ngayon iimbestigahan si Marcoleta at bagamat hindi otomatikong iligal ang allocables, sinabi ni Lacson na kung ang projects ng mga ito ay matutuklasang substandard o ghost, saka na ito magiging issue. Isa rin sa paratang So, ang ibig sabihin mo, ang iimbestigahan mo pa si Marcoleta. Kung substandard, tignan mo yung gago. Uunahin mo pang imbestigahan yung mga yan. ni Lacson ang umano'y bukulan kung saan sangkot umano si Marcoleta at iba pang mga taga-kamara nang i-confirm sa Commission on Appointments si nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Si Marcoleta ang nooy chair ng CA Public Works Committee. Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Palabas ito kung tawagin ni Marcoleta at pailalim na pag-atake umano. Sisiyasatin daw ng Ang punto doon ni Marcoleta, lahat naman ng senador meron, parang ganon. Senate Blue Ribbon Committee ang project sa allocables ng mga mambabatas at i-verify nila ang flood control projects sa Visayas at Mindanao para makita kung gaano ka-widespread ang korupsyon. Nakabalik naman na sa Senate premises si Curly Descaya matapos pagamutin ang problema sa balikat nitong nakaraang linggo. Tanging si Descaya na lang ang nasa Senate custody matapos mailipat sa kustudiya ng ibang mga otoridad ang iba pang flood control scandal. Tignan mo si Diskaya, nagtuturo na. Si Bernardo binigyan ninyo ng ginawa niyong state witness. 'Di ba? Diyan pa lang. Etong si Diskaya na itinuturo si Bongbong at saka si Tambi, kinulong nyo. Tapos etong si Bernardo na malaki ang natanggap na pera, yun ang state witness. Tingnan nyo kung gaano haloko-loko tong whistleblowers. Nasa humigit kumulang 7 buwan na siyang nakadetain sa Senado matapos i-contempt dahil sa hindi nito pag-cooperate sa Blue Ribbon. Para sa agenda. Next po, tingnan po natin to Naku, maganda tong sagutan ni Claire tsaka ni ni BP Sara. Talagang bardagulan na naman. Pero alam mo, bumaba po talaga ang imahe ng PCO dito kay Claire. Hindi ko alam nga kung ang nagko-command sa kanya, ito yung aking opinion lang naman, kung talagang si Bongbong Marcos pa ba? O yung mga nakapaligid sa kanya, makakamag-anak niya. Kasi ibang-iba na po yung PCO. Dapat yung PCO, ina-announce yung mga magagandang proyekto, saan patungo ang gobyerno. Ang na-issue, ang ginagawa ng PCO ay parang banata ng Duterte, which is parang alam mong palengking-palengke. Di ba? Kaninong idea yun? Yung tipong galit na galit kay Sara. Hindi naman ganun dati si Bongbong Alam mong nabubulungan. At parang ang bumubulong din kay Claire, parang hindi si Bongbong. Yung style. Look what happened. From the ombudsman, na sinasabing hindi naman qualified dapat yung ombudsman. Kasi nga politiko yung ombudsman. May kaso pa. Yung ombudsman ng ginawang ombudsman kasi pamilya nila 'di ba? Tapos nagkakaso pa yung anak. 'Di ba? Tapos siya ang ginawang ombudsman. Tapos etong si Claire, vlogger na parang attack dog. Tapos etong huli si Matibag. 'Di ba? Nakikita niyo yung klase. We are going towards doon sa wine-weaponize
yung mga posisyon na pinapasahod ng taong bayan para atakihin yung pumupuna nung kapalpakan ng gobyerno. Ganyan po eh. Kaya nga may natanong akong dating PCO secretary, hindi ko natatanungin kung sino. Ang dugyot daw ng PCO ngayon. Yung class ba? Wala. Wala. Ito, tingnan po natin ito. Naman, sina VP Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro. Ang sabi ng bise, kulang daw sa pansin si Castro. Buwelta naman ng Yuse, kulang sa kaalaman ng bise. Hindi raw marunong mag-laptop pero gusto pang maging presidente. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga Binadata na naman ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw nagtatrabaho kaya mataas ang unemployment rate pati ang utang ng Pilipinas. Alam mo, Claire, hindi ka dapat nagtatampo kung sinasabing hindi naman talaga nagtatrabaho. Tingnan po ninyo. Ang Kongreso, ang Kamara, ang laki ng problema natin sa nakawan sa ghost projects. Ang laki ng problema natin sa pagtaas ng presyo ng gasolina, bilihin. Saan kayo nakatutok sa impeachment? Kung nagtatrabaho ang presidente, dapat nasasabihan mo yan. Yung anak mo nasan dyan eh. Yung pinsan mo nandiyan. Don't tell us wala kang impluensya. Nasa iyo po ang budget. Look at your secretaries. 'Di ba? Ang dapat inaatupag, paano natin maaayos tong presyo ng bilihin? Paano susugpuin itong talamak na paglaganap ng violence sa Pilipinas, drug use, gambling. Sinong hinuli? Si Jason Sa. Pambihira naman. Kanino nakatutok? Sa Duterte, yung PCO mo. Huwag kayong magagalit. Ano ginagawa nyo para bumaba ang presyo ng bilihin? Ang taas ng inflation rate natin ngayon, ha? Tingnan nyo po ang stocks natin, ang layo na. Ang bagsak na. Ang taas na ng dolyar. In denial pa rin kayo na nagtatrabaho presidente. Kayo ba'y talagang tanga? I mean, para kayong hindi nakatira sa Pilipinas. Parang nakatira kayo sa babol. Hindi nyo nakikita? Tingnan nyo, bagsak ang real estate. Bagsak ang stocks. Ang taas ng inflation rate. Ang taas ng dolyar. Huwag nyo sabihin, DDS yung mga yan. DDS yung mga real estate eh. Kaya bagsak. Yung inflation, DDS yan. Kakampi ng DDS yung dolyar kaya tumaas. Gago kayo. Paano nyo i-deny yan? Delta naman ang Malacanang. nakita niyo po kung gaano po magtrabaho ang Pangulo. Ngayon, nandito siya, abalang-abala ang Pangulo sa ASEAN Summit. Ano bang nakikita nito? Nakikita ro abalang-abala ang Pangulo. Ano mapapalaya? Asian, alis ka ng alis. Hindi mo na nga maayos ang Pilipinas, alis ka pa. Ano ba? May nakikita. Ano to si Claire? May nakikitang hindi natin nakikita, no? Ako hindi na ako magugulat kung darating ang panahon, bangag na rin to. Kasi parang may nakikita. Pag gumanyan-ganyan na yan, ako. Kadidikit mo. Pag naalukan ka at tumanggi ka, ewan ko sa'yo. Kung ano-anong nakikita mo, hindi nakikita ng mga Pilipino. Ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa at nagbabakasyon. Lumaki ang utang dahil namana po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. Utang na. Utang na naman. Utang na naman dito. Walang problema pong umutang. Ito sasabihin ko sa inyo, ha. Kahit sa individual, walang problemang umutang.
Ang problema kung para saan yung inuutang. Huwag tanga, Claire. Huwag tanga. Halimbawa, individual. Yung isa mangungutang, maglo-loan. Para saan? Kasi magninegosyo. Yung isa mangungutang, maglo-loan. Kasi bibili sapatos. Bibili bahay. Bibili ng iPhone. Nakukuha mo. Magkaiba po yun. Same thing. Yung utang ni PRRD, walang masama doon. Kasi may infrastructure na nagawa. Ba't ka uutang? Wala ngang infrastructure. Ba't ka uutang? Ang dami ngang tumatapon na pera sa ghost projects. Huwag mo i-compare na apple is to apple. Hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan. Ito raw yung konteksto nitong sa computer. Ito, hindi ko kasi napanood yung tungkol sa computer. May napanood ako, na-interview yung isang baklang mataba. Sa kanya ko narinig na ang konteksto daw noon na parang tila may nabato ng computer, ng laptop. Parang ganun. Hindi ko alam, hindi ko na maano. So, sinabi daw ni Sarah, hindi siya marunong mag-computer. No? Gusto pa raw maging presidente. Alam mo, Claire, hindi mo makukuha sa marunong mag-computer o hindi marunong. Saan ka? Bigyan kitang choice. Magaling sa computer, pero addict. Hindi marunong sa computer, pero sober. Magaling sa computer, pero magnanakaw. O hindi magaling sa computer, pero hindi magnanakaw. Magaling sa computer, pero walang infrastructure. O hindi magaling sa computer, pero may infrastructure. Hindi, kayo na lang tanungin ko, hindi man sasagot yan eh. Saan kayo? Bakit? Si Ferdinand Marcos Sr. ba marunong sa computer? Sabihin, Coach, wala pa namang computer noon. Kasi, ibang konteksto, ngayon kailangan marunong sa computer. Of course, kailangan mong marunong. Pero kanya-kanya pong talent yan. Ang importante po sa leader, influence. Let me repeat that. Ang importante sa leader, influence. Not computer knowledge. Halimbawa, leader ka. Nagkahagul, nagnanakaw yung mga congressman. Sasabihin mo, wala kang alam. Gago ka ba? Kahit hindi mo kontrolado yun, kahit sasabihin mo separate branch po, legislative yun, kung may influence ka over them, hindi po ganyang katalamakang of course, meron nakawan. Hindi po natin mahalis yan. Pero grabe po nakawan ngayon. Nuknukan po ang nakawan ngayon. Huwag naman kayo magpakatanga dyan. Diba? Hindi po usaping computer to. Parang gano'n marunong sa computer yun na. Baka AI kayo magaling. Baka gumagawa kayong AI. Ang dami nga negosyante, walang alam sa computer eh. Pero pwede mong i-delegate yun kung leader ka. Hindi rin pinalampas ng palasyo ang patutsada ni VP Sara na kulang sa pansin si Yuse Castro. Lagi ko sinasabi na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, napi-feed yung kanyang papansin na ugali. Katulad niyan, pinansin niya ako. So kailangan kong sagutin. Kung ayaw niya akong pansinin, wala naman akong magagawa. Hindi ganyan siya magsalita kasi medyo behind siya masyado.
may kasabihan nga tayo, di ba? Yung the brain operates on a use it or lose it principle. So ang punto niya diyan, use it or lose it. Gamitin mo yung utak mo kaya nawawala, no? Ewan ko, pero kung ako tatanungin, talagang papansin 'to si Claire, na may naging ganyan na ba sa PCO? Kayo na sumagot. Papansin ba o hindi papansin? Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang bise at nakatakda pang pumunta sa 5 pang bansa. Ngayong araw, formal nang binuksan ang 48th ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Sinalubong ni Pangulong Marcos ang heads of state ng ASEAN countries. Sa opening statement ni PBBM, Magsosona na po. Okay? Magsosona na. Anong sasabihin nito sa SONA? Yung mga biyahe niya? Anong naibigay na trabaho ng mga kakabiyahe mo dyan? May nagawa bang infrastructure? ipinunto niya ang banta sa ASEAN ng nangyayaring sigalot sa Middle East. For the Philippines, we made a difficult decision to recalibrate our ASEAN chairship hosting in response to the Middle East conflict through the scaling down of non-essential activities and shifting of applicable meetings from physical to virtual platforms. Sa plenary session, binigyang diin ng Pangulo ang pagkabahala ng buong ASEAN sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran, Amerika at Israel. Ipinupursigi ngayon ang pagkakaroon ng Maritime Center sa Pilipinas. Is not to confront or not to somehow push back on any single force or any single country. It has to be seen from this perspective. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. Naintindihan nyo? Lalim, no? Sige. Bago niyan, humarap kagabi si Pangulong Marcos sa isang trilateral meeting kasama ang heads of state ng Thailand at Cambodia. Napagkasundo ang ipupursige ng parehong bansa ang lahat ng mekanismo para tuldukan ng tensyon dulot ng issue sa teritoryo. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict. It only brings losses and suffering. The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili. Eto, pakita lang. Ako, tanong ko lang doon sa mga kumakampi kay Bongbong Marcos. Kasi marami po nakakatanggap dyan. Di umano. Maaring hindi si Bongbong Marcos ang nagbibigay. Maaring yung mga nakapaligid. Okay. Eto, tanong ko. Para nyo na lang, halimbawa, 20 years nakaupo si Bongbong Marcos. Anong mangyayari sa Pilipinas? Halimbawa lang to. Maawa kayo sa Pilipinas po. Huwag kayo sige tanggol kasi nakikinabang kayo. Remember this, nakinabang ka nga. Sinunog mo naman ang sarili mo sa impyerno. Nakinabang ka nga. Pero yung kaanak-anakan mo, mapapahamak dahil bagsak ang ekonomiya natin. Sa bagay, tatakas na kayo sa tatakas na kayo sa ibang bansa. May offshore accounts kayo. I'm talking about the politicians. Pero kayong mga vloggers, kayong mga trolls na nakakatanggap sa barya, yung natatanggap nyo, ibabagsak lang na ekonomiya natin. Yun lang tanong. Huwag nyo na akong sagutin. Tanong nyo na lang sa sarili ninyo. Kayong maliliit, barya ang naibibigay sa inyo. Kakatanggol nyo. Kung maupo tong 20 years, gaya nung tatay niya, gaano ang ibabagsak ng ekonomiya natin? Yung mga negosyante mag-aalisan. Yung mga mayayaman mag-aalisan. Sino may iwan? Kayong nabigyan ng barya. Tayo na walang kakayanan lumipat ng bansa.
maawa kayo sa Pilipinas. Isipin nyo rin naman yung ibang tao. Diba? Isipin nyo yung pamilya ninyo. Eto po talaga namang painit ng painit itong pagkakahuli dito kay Franco Mabanta. So Franco na lang po, sasabihin ko, kilala nyo na yan para mapabilis po tayo. Dahil merong lumalabas na mga balita, parang hindi kumukonekta yung pagkakaaresto dito kay Franco Mabanta at doon sa totoong kwentong lumalabas sa media. Habang tumatagal ay dumadami ang tanong ng taong bayan. Dati na pala yung video. Dati na rin yung reklamo. Bakit biglang ngayon nagkaarestuhan? Dati ang nagrereklamo di umano ay si Tambaluslos mismo. Ngayon, parang lumalabas ang nagrereklamo ay yung kanyang mga staff na lang or yung mga nakapaligid sa kanya. So, habang palabo ng palabo o tapos gawang rekto pa yung pera. Nako, pag-uusapan natin lahat yan. Ang importante, sino ang nasa likod na ito? Na ng NBI si Camille Jensen Hero o mas kilala bilang CJ Hero ang tinukoy na anchor ng Peanut Gallery Media Network na sangkot umano sa paggawa ng expose video laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang naturang video ang pinag-ugatan ng ikinasang entrapment operation ng NBI Organized and Transnational Crimes Division na ikinaaresto ni PGMN founder Franco Mabanta at ng 4 na iba pang personalidad sa isang country club sa Pasig City. 300 million pesos umano ang siningil ng grupo ni Mabanta sa mambabatas kapalit ng hindi paglabas sa expose. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na tinuturing ng person of interest si Hero sa kaso. Okay, puntahan muna natin dito yung kay Mabanta Kasi ito po yung usapin na una, bakit napakalaki naman ata? Hindi po ako sa kung ang usapan lang, okay, 300 million, parang overpriced naman ata. Ganyan ba kalaki channel niyan? Hindi, ako, ito sa akin lang Tayo po naman ayaw nating magyayabang. Pero sige, tingnan po ninyo yung YouTube ng PGMN, pati Facebook. Mas mataas pa ang views ni Banat Bay. Tapos maniningil ka 300 million? But let's assume, totoo, yung 300 million na pangingikil nitong si Franco. Pambihira. How much more yung mainstream media na halos himurin na ang puwet ni Tambaluslos, halos himurin na ang puwet ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Kasi nga sabi ni ito po may interview po kami. At naibulong sa akin. Bubulong ko na rin sa inyo. Ng isang kilalang political analyst. Lalabas po yan sa interview namin. Tingnan nyo po ang mainstream media. Kayo na mag-observe. Lalo na yung mga kilala. More than half, 70-80% ng kanilang balita tatama sa Duterte. Konting-konti lang. Kung titirahin man nila, mema lang. Mema sabi na tumatama kay Bongbong, mema lang na tumatama kay Tambaluslos. Minimal na minimal. Pero lahat halos ng balita, tama. Kung hindi kay PRRD, tama sa Duterte, tama kay Sara, tama sa mga DDS. Di isipin ninyo yung presyo nun. Hindi ba kayo nagtataka? Pero kung ako, opinion kong tatanungin, lalo tuloy ako nagdududa sa 300 million. Parang hindi ka pa... ano ba yung channel niyan? Bago lang din naman. Ganun ba siya kalakas? Hello? Di ba? I mean, I don't know. No? I may be wrong. Pero kung views lang ang pag-uusapan natin, puro lang yan pangalan. Wala yan sa reach. Di ba? Tuloy natin. Kaso. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon So we are investigating this and continuing investigation. Tinitingnan namin yung mga participation ng mga individuals nung nandirito sa PGMN. Sa isang panayam nitong Webes, iginiit pa ng kampo ng PGMN na hindi respondent sa kaso si Hero at hindi rin daw ito co-conspirator sa alleged extortion scheme.
So yeah, all I can say for CJ Hero or like the haters out there to just stop it, because we are gonna go after this fake news, these fake news that are floating around. We're gonna go after the libelous posts against her, and she's a woman of character. She's a journalist with credibility and integrity. Nitong Webes din ng gabi ay tinurn over na sa NBI detention facility sa Muntinlupa ang grupo ni Mabanta. Bandang 1:00 na ng madaling araw nitong Biyernes natapos ang kanilang pag-uusap ng kanyang abogado na nagsabing nasa maayos naman na kalagayan ng kanyang kliyente sa loob ng bilangguan. Patuloy daw ang kanilang paghahanda para agarang mapalaya ang grupo ni Mabanta. Para sa agenda. Okay, eto balikan natin tong dito kay Mabanta. Diyan kay CJ Hero, wala akong pakialam diyan. Doon tayo sa ulo. Okay? Etong kay Franco Mabanta. 'Di ba? Ang sana sa NBI, maayos lang yung pagkakatrabaho. Okay? Salute ako sa iyo, sir. Kung yan ay ginagawa ninyo para matigilan yung pangingikil. Ako, sasabihin ko na dito sa aking channel, I'm against sa ganitong klaseng media. Yung attack collect, defend collect, o kung tawagin na ACDC o yung mangongolekta. Diba? So kung ganyan po ang atake nito si Matibag, wala tayong pag-uusapan. Salute ako sa iyo. Kung kinakailangan, ibitay mo yan, si Mabanta, yan si Franco, sige lang. Wala ako, hindi kasi baka sasabihin na naman, dinidikit yan sa DDS, dinidikit yan sa Duterte, hindi po. Huwag nyo pong gamitin doon sa mga gumagamit ng mga loko-loko. Huwag nyong idikit kay PRRD yan. Hindi po kay PRRD yan. Mas kaibigan niya ni Bongbong Marcos. Okay? Hindi po yan DDS. Sa katunayan, may tanong pa nga. Ito, tinanong ni tinanong ito. Abangan po ninyo doon sa interview namin. May tanong si Sir Jack. Doon sa aming ini-interview, kaya lang, hindi nasagot ng maayos. Pero tanong ko na rin sa inyo, na-rehab ba yan si Franco? Anong connection nun, Coach Oli? Sinabi ni Amy na gumagamit lulong yung kanyang kapatid. Ngayon, kung na-rehab yan si Franco, siguro mas konektado sila. Kasi kung lang, hindi ko naman sigurado, kaya nga it was a question ni Sir Jack. Kung na-rehab yan, mas close kay Bongbong yan. Ayaw ni PRRD ng gumagamit. Diba? Kung hindi naman, edi okay lang. Diba? Anong punto ko dito? Hindi ko pinagtatanggol. Ang pinagtatanggol ko dito, yung klase ng paghuhuli. Dahil sinasabi ni Matibag, kukunin niya na yung mga ganitong mainstream media. Ay, mga ganitong klaseng media. Teka muna, wag pong ganoon kasi ginawa daw nila kay Jason sa, 'di ba? Kine-question pati yung kay yung sinasabi nito ni sino ba ito? Itong si Guanzon, no? So sa akin hindi ako pabor na i-isolate ninyo kasi tandaan niyo po ngayon maraming lumalabas na mga video banat kay Sara. At talagang libelous. Talaga namang humanda kayo pag upo ni BP Sara. Hindi naman, sinabi ni BP Sara yan at alam naman sa Davao yan, hindi po mapaghiganti si Sara. Pero talagang papatupad niya yung batas. Yun po libelous, sobra banat kay Sara. Pag yun hindi nyo pinansin, ano yan? Diba? Hindi po tayo patas. Kung puro ang aarestuhin, yung mga pumupuna. Tatandaan po natin karapatan po magsalita ng social media. Hindi lang mainstream kasi parang binabanggit naman niya, unfair sa inyo dahil kayo mga mainstream media ay kayo ay membro ng KBP. Ay wag pong ganun. 'Di ba? Nasa 2026 na tayo, sir. Baka akala nyo nasa 1973 pa tayo. Wag pong ganun. Talagang may social media. Hindi po porket na hindi member ng KBP. Hindi ka na pwedeng magsalita. Wala naman nakalagay sa konstitusyon, if you are not a member of KBP, you are not a media. So, mabuhay na po kayo sa 2026. Ang pinupunto natin dito, patas lang. Diba? Dapat doon po tayo. Kasi kung pag-uulihin lang ninyo, yung nagsasabi
ng kabaluktutan at pangit na ginagawa ng gobyerno, kayo mismo ay nilalabag na po ninyo ang konstitusyon. You better as well mag-martial law na kayo. Sa akin lang kesa silent martial law. Magpakalalaki na kayo doon. Manindigan na kayo na gano'n ang gusto ninyo. Huwag kayong magsasalita ng laban sa gobyerno. Martial law tayo. At least nagpakalalaki kayo. Nagkapakatotoo kayo. Kaysa yung sasabihin nyo, hindi tayo martial law, pero aktong martial law. Di ba? Basta kayong manghuhuli, na alam naman ninyo, mali yung warrant. Di ba? Or, puro na lang mga pumupuna. Tanda, karapatan po, nasa konstitusyon po ang karapatang magsalita at pumuna sa gobyerno. Ha? Pero ito ang usapin dyan. Franco, kung walang drama yan, ilabas mo na kasi yung video. Yan ang problema kasi yung laging may hawak, ayaw ilabas. Di po ba? Yan po ang nakakapagpaduda. At ang malaking tanong ngayon, tumingin kayo sa mainstream media, anong nangyari dito sa hulihan na ito? Sino ang kumukumpas dito? Ako, isa lang ang sagot ko at uulitin ko. Pag lumutang na masama ang Duterte rito, masama si Tambaluslos dito, tapos ligtas ang Pangulo, moro-moro yan, galing kay Bongbong Marcos. Siya kumukumpas dyan. Kasi hindi naman po pwede. Lalong-lalo na pag hindi na ilabas yung video. Dahil pag nailabas yung video, positive ang taong bayan. Pag itinuro si Tambaluslos, definitely matuturo si Bongbong Marcos. Siya ang nag-a-approve ng budget Hindi na. Si Saldico? Party list? Huwag nga tayong maglokohan. Di ba? So dito makikita natin yung kumpas, yung drama. So ilabas nyo na yung video. Magkaalaman na. Ako pinoprotektahan natin dito yung karapatan ni Franco. Yung manner ng pagkakahuli dapat dumaan sa due process. Pero babakbakan ko rin yan pag hindi nyo nilabas yung video na yan. Dahil ang hinahanap ng taong bayan ay hindi yung kumita ka. Ang hinahanap ng taong bayan, kung may alam ka na katarantaduhang ginagawa ng gobyerno, ituro mo. Yun po ang issue. Wala tayong kampi-kampihan dito. Kahit pa sabihin natin na ikay malapit. Ako hindi po malapit sa akin yan. Kunwari lang, kamag-anak ko pa yan. Tsuhin ko. Wala akong pakialam. Diba? Pero hindi yan malapit, ni hindi ko nakaka-text yan, ni hindi ko pa nakita sa personal, ni hindi ko kakilala yan. Maliwanag. So wala po tayong pagtatanggol, hindi po ganyan yung mga DDS na sinasabi ninyo. Pero kaduda-duda yung dramang nangyayari na yan. Kaya tingnan po ninyo ito. Ito sa pagpapatuloy na itong kung sino ang kumukumpas dito sa drama o dito sa moro-morong pagkakahuli dito kay Franco Mabanta. At ito po ay matagal ko nang sinasabi sa vlog ko, sa matagal nang sumusubaybay sa akin, alam nyo itong mga sinasabi kong to, na paano nyo malalaman kung ano mangyayari? Paano nyo malalaman kung ano ang totoo? Paano nyo malalaman kung sinong nasa likod? Malalaman nyo yan, baliktarin po ninyo lahat ng sinasabi ni Bongbong Marcos. Kadalasan, kung ano yung sinabi ni Bongbong Marcos, yun ang hindi totoo. At yung kabaliktaran nyo ng totoo. At ito naman, pinost din ito ni Doc Lorraine. Which I agree, kasi parehas na parehas to doon sa sinasabi ko. Sabi niya, how to know the truth? Listen to Matibag. Ngayon naman, nadagdagan lang. Matibag na. Kasali na si Matibag. Dati kasi sinasabi ko, wala pa si Matibag. And listen to Claire. Dati wala pa rin si Claire, sinasabi ko na yan.
Ngayon lang nadagdagan. Kaya nga etong si Claire, si Auntie Claire, meron ng kapartner. Oh, etong si Matibag nagiging Uncle Matibag na rin. Di ba? Wag po kayong magagalit, sir, pero kasi lumalabas po kayo parang attack dog. Di ba? Katulad ni Claire, dapat sasabihin niya lang yung dapat niyang sabihin. Hindi yung aatakihin mo parati ang Duterte. Ito naman kay Atty. Matibag, parang wala na bang nagagawa yung kabilang kampo? Puro na lang Duterte. Di ba? Samantalang, yung may sinasabing 18 Marines, ayaw nyo ipursu. Yung itinuturo ng 18 Marines. Nagtuturo na rin si Chavit. Ayaw nyong ipursu. Nagtuturo na rin si Gutesa. Ayaw nyong ipursu. Sinong pinursu nyo? Si Jason Sa. Sinong pinursu nyo? Si Franco. Ulitin ko, di ko pinagtatanggol yan. Kung talagang nakikil yan si Franco Mabanta na yan, ikulong nyo yan. Kung gusto nyo, ibitay nyo pa. Kaya lang wala sa batas natin yun. I'm just exaggerating na wala akong pakid sa mga ganyang klase. Ayaw ko ng ganyang klaseng mga social media. And other members of Team Bangag, then baliktarin ninyo yun ang totoo. Kaya nga naman, kung susundan natin yung sinasabi ko before at sinasabi ni Doc Lorraine ngayon, parang ang kumukumpas ng pagkakahuli dito kay Franco Mabanta ay si Bongbong Marcos. Bakit? Ang tagal na nung reklamo na yun, bakit ngayon nagkahulihan? Lalo na kung sa dulo ng kwento na ito, lalabas malinis si Franco, pero naituro si Romualdez, tapos ikonekta ang Duterte. Guaranteed na po yan. Nagkuntsabahan ng mga animal. Wag po kayo, kung kayo ay opisyal, wag kayong balat sibuyas. Tanggapin ninyo yung mga sinasabi. Maituturo nyo lahat except si Bongbong Marcos. Di ba? And other members of Team Bangag. Tingnan ninyo. Lahat sila, binibuelta nila patungkol na kay PRRD. So malinis na naman si Bongbong Marcos, wala siyang maleta. Hindi ko rin pinagtatanggol si Tambaluslos dahil alam ko, mastermind siya, pero mas mataas na mastermind si si Bongbong Marcos. Kaya ito, kwento. Gusto nyo marinig yung kwento? Ito, kwento lang to, Pero, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe po dito sa channel na Coach Oli News. Tsaka i-like nyo tong video, Coach Oli News. Like and subscribe sa YouTube at sa Facebook. Tingnan nyo lang kung ipinapanood nyo, Coach Oli News. Okay? Diretso tayo. Posible po manglalaglag di umano si Tambaluslos. Kaya i-push natin na ilabas yung video. Kasi ilalaglag. And may possibility po. Pakinggan nyo po yung interview namin. Yung interview namin, sinasabi na posible na to si Tambaluslos ay bumoto ng against siya sa impeachment. Iyaan po ang inaantay. Iyaan po ang ingay sa loob. Dahil dinidikdik si Tambaluslos gaya ng ginawang pandidikdik ng dikdik din kay Saldico para mailigtas si Bongbong Marcos. It's about time. Let's keep on pressuring Tambaluslos. Sabi mo nga, how can you be the mastermind? And if you fall down, you will not fall alone. Yung bang eksaktong sinabi niya? Kung ikaw ay babagsak, hindi ka babagsak mag-isa. Ituro mo na. Habang may panahon. Kasi definitely, sooner or later, for sure, sigurado yan. Hindi po pwedeng hindi. Ilalaglag ka ni Bongbong Marcos.
Sigurado yan. Ang usapin na lang dito, kailan? Kaya ituro mo na. Naiintindihan po ninyo? Kaya ganyan daw ang umiikot sa Kamara. Posibleng hindi bumoto for impeachment. Ito. Pero hindi pa yun sure. Depende po yan. Ngayong weekend, gagalaw po yung mga yan. Maggagapangan, kakausapin, mag-uusap-usap, ilalaglag mo ba ako? Pag talagang tinuluyan mo ko, tutuluyan kita. So, pwede pang may mangyari. So, tayo sa social media, i-ano natin, ha? O, ito pang isang katunayan na kay Bongbong Marcos, posible ang kumpas ng pagkakahuli kay Franco. O, tingnan po itong sagutan nila. Sabi niya, alam nyo pala ang paggawaan ng peking pera sa rekto, ba't di nyo hinuli? Nagpagawa daw sila ng peking sa pera. Diba? Medyo huli nga yung kwento na yun. Ang sabi, nagbigay lang ng pera. Nung na-question bakit magkaroon ng ganong kalaking pera on hand, biglang sa rekto. Ganun po daw ang konteksto niyan. Ngayon, ang tanong sa mga abogado, legal ba yun? Na magpapagawa ka ng peking pera sa rekto? Alam naman nating dyan sa rekto, maraming ang gawaan. Kasi nadadaanan ko yan nung pumapasok ako before sa San Bede. Talagang pati thesis ginagawa dyan. So, given na po yan. Pero magkakaproblema tayo dyan. Kasi kung may capacity, may makina, merong kakayanan ang mga tao dyan sa rekto na gumawa ng perang peke na parang totoo. Teka muna, parang kinonsinti mo yan. Attorney, parang kinonsinti mo yan. Diba? Ba't hindi nyo hinuli? Legal po ba ang paggawa ng peking pera? Kung illegal, NBI kayo, di dapat hinuli ninyo. Hindi naman po ako abogado. Si Attorney Guanzon nga, iniinsulto nyo, abogado, mali. Pero ang tanong, sino ba ang tama sa inyo? Dapat ba nagpapagawa ka ng perang peke sa rekto? Legal po ba yan o illegal? Dapat ba hinuli mo yung gumagawa ng perang peke sa rekto? Legal po ba yan o illegal? Diba? Sa nangyayaring yan, palinaw ng panilaw na ang kumpas talaga kay Bongbong Marcos. Kasi yan nga ang sinabi ni Doc Lorini. Makikita nyo lahat yan, yung kabaligtaran. At makikita nyo kung saan ang direksyon. Tatlo lang yan. Direksyon ni Claire, nitong si Matibag, tsaka yung mga trolls niya. Doon pala makikita nyo. Wala pa dyan yung 2 Rebulya. Pero doon lang sa 3 yun, alam mo na ang kumpas kay Bongbong Marcos. O punta naman tayo doon sa trolls. Tingnan nyo naman tong troll na to. Saglit. Tingnan nyo, ha? Question. Ito ay pinost ni Heydarian. Question. What do SMNI and PGMN have in common? Tingnan mo yung ano niya. Tingnan mo yung kanyang motibo. Doon na lang tayo sa motibo. Tanungan na lang tayo ng personal. Kasi alam mo, walang problema kung itong nag-quote ng ganito ay yung mga trolls ni Bongbong at saka ni Tambaluslos sa gigilid. Diba? Alam mo yung mga dugyot vloggers nila. Walang problema dun eh. Diba? Pero I think Heydarian should know better. Hindi naman siya yung vlogger lang. Nasa mainstream na siya eh. Tapos magdatanong ka ng ganyan. Diba? Anong purpose? Kasi ang purpose, i-connect nila ang PGMN
at SMNI ay parehas. Uulitin ko, mas marami pang views si Banat Bay kaysa PGMN. So wag niyong compare sa SMNI. And at the same time, ang SMNI hindi kailangan mangikil ng politiko. Igagaranti ko sa inyo. Ito sa akin lang, sa aking obserbasyon, hindi kailangan ng SMNI mangikil ng politiko. Dahil, una, baka kayo pa bigyan ng pera ng SMNI. Pangalawa, si pastor, hindi himod puwet. Kaya nga nakakulong si pastor Dahil naninindigan. Alam nyo yan. Kung 300 million lang ang usapin, hindi magpapakulong si pastor sa usaping 300 million. So wag nyo i-compare. Alam nyo kung bakit nyo tinidikit sa SMNI? Kasi ididikit nyo kay Duterte. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, si Matibag, si Claire, and then yung mga trolls kinukonek sa Duterte. Yan lang po issue niyan. Ito po ang malaking problema ni Bongbong Marcos. Tatapatin ko na kayo. Ito ang pinakamalaking problema ni Bongbong Marcos at ni Tambaluslos dati pa. Hindi nila kayang lagyan ng SMNI. Dahil ang SMNI ayaw ng lagayan. At hindi kailangan ng SMNI ng lagay. Sa tingin nyo, kung himod puwet si pastor nakakulong, baka ginawa pang sekretary yan ni Bongbong Marcos. Kung si pastor ay hindi nanindigan at patuloy na nagsuporta kay Bongbong Marcos at pinagamit ang SMNI, sekretary pa yan si pastor. Kaya alam nila, hindi nila kaya matinag. And I know, you know. And I know, alam nyong lahat ang paninindigan ng SMNI. Kaya yung mga ganitong question, unfair po ito. Huwag nyo kaming idikit sa ganyang klase. SMNI is not PGMN. Wala kaming pakialam dyan kay Franco. Sinasabi ko sa inyo. Kung nangikil talaga yan, kahit mali si Tambaluslos, I'm with you, Haydarian. Babanatan ko araw-araw yan si Franco. Itaga nyo sa bato yan. Ayaw namin ng ganyan. Hindi to pinagtatanggol. Yung klase lang. Di ba? Sino ang kumukumpas? Kasi bakit idinidikit na naman kay PRRD? Kaya naman may tanong ako. Total, may tanong si Haydarian. May tanong din ako sa kanya. Tingnan nyo po, kayo na sumagot nung tanong ko sa kanya kasi hindi naman yan sasagot. Eto, pinost ko to sa Facebook. Tulungan nyo na rin ako, sagutin nyo rin. Total, nagtanong ka anong parehas Diba? Ako naman magtatanong, saan parehas si Haydarian at si Palsis? Sige, ilagay nyo sa comment section. Kayo na sumagot. Hindi ko na sasagutin. Kasi given na yun Public knowledge na po yan. Pero baka naman mali ako. So pakisagot nyo sa comment section. Saan nagparehas etong si Haydarian at saka si Palsis? Diba? Sige. Ako, simple lang kasi. Kaya makikita natin, habang tumatagal, lilinaw na po kung sinong nasa likod nito. Ang tanong kasi dyan yung timing. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan i-like po itong video na ito, and dun sa mga hindi pa po subscribers, subscribe po kayo. Abang-abang po kayo doon sa ating magiging mga topics sa buong araw, sa buong linggo. Sumubaybay po kayo dito sa channel na Coach Oli News. Subscribe, like, Coach Oli News. Thank you po. God bless everyone.